Hey, Skin Wonder, my life wonders and human beings out there, Giselle, and welcome to my Skin Wonder and More channel. And today, good morning, Skin Wonder, my life wonders and human beings out there. And today, ay patola. Kasi naman si Vicky, tsaka si Kumu. Kasi naman nakaharang. Ayan mo yun. Nasapakan ko naman sila. So, ayun na nga, diba? And today, ayan, kasi marami kaming marami kaming na-harvest na ayan, banana. So, ayun na nga, dahil marami kaming na-harvest na banana. So, you know, naisip naman natin na masarap ang banana cake, you know. So, magagawa tayo ng banana cake today. So, let's go! So, ayun na nga. So, pipili muna tayo ng bananas, you know. So, if ever na hindi nyo pa napapanood yung mga una kong video sa paggawa ng banana cake, you know. Favorite ko kasing gumawa ng banana cake na yung bananas na ginagamit ko ay like this, you know. Pero, mas gusto ko yung hinog na hinog, parang sweetness na yung natural flavor or sweetness ng banana, mas malalasahan siya dun sa banana cake. So, ayan na nga, diba? Pipili muna tayo ng pinaka-right. So, let's go! So, pindot-pindutin natin siya ng konti. Para lang, you know, malaman natin kung soft enough na ba yung banana niya inside. So, para alam natin kung ripe na ba enough yung banana niya. So, ayun na nga. Kasi hindi tayo marunong masyado tumingin sa outer part ng banana. So, panot-panot, you know. Katulad niyan, di ba? So, ayan na nga, nakapili na nga tayo ng feeling natin ripe enough na. Para kung meron pang mas ripe enough dito, if you can wait until tomorrow, ganyan. Much better na mas ripe pa dito yung piliin natin para mas merong natural sweetness yung banana natin. Para sa akin lang. So, ayun na nga. So, let's go. Nakapili na tayo ng banana. So, ayan na nga. So, let's start na. Kailangan na natin i-mush yung mga bananas natin para makapag-start na tayong maluto ang banana cake natin. So, let's go. So, ayun na, kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko, first videos ko na naggawa tayo ng banana cake, you know. Much better na panoorin nyo yun. Sige na, panoorin nyo na, you know. I will just drop the links on the description box. So, ayan na nga, we have here our ripe bananas. Yes, etong banana po na ito ang aking favorite na gawing banana cake. Diba? Pero kung meron pa tayong mas ripe pa dito, much better yon kasi nga, mas gusto natin yung natural na taste ng banana and sweetness niya. So, ayan na nga. So, meron tayong 15 pieces ng ripe bananas here and 4 pieces of egg. We need also 2 cups of water. Yes, water lang yung ilalagay natin. Pero if you like to use milk, ayan, di ba? Pwede tayong gumamit ng milk. So, kailangan natin ng 2 cups of water. And then, 4 teaspoon of baking soda. And 4.5 cups of all-purpose flour.
we need 1 cup of cooking oil. Cooking oil lang din yung gagamitin natin kasi nga simplest ingredients lang din naman yung gagamitin natin for today's video, diba? Para sa ating moist banana cake. So, ayun na nga. Kung meron kayong butter, you can use melted butter or different kind of oil, diba? Kung ano yung trip nyo. And, kailangan natin ng 3/4 cups of brown sugar. So, ayan yung mga ingredients natin. Ayan. Ayan sila. And I will also try to use this kasi hindi talaga ako gumagamit ng banana flavor. Yan, yung pampa-flavor, ganyan. Zest, yan. Yung mga fruit zest, you know. Hindi tayo gumagamit talaga neto. Pero ito, try kong gumamit neto since wala naman akong gagamitin na hindi ako gagamit ng milk, hindi ako gagamit ng butter. And, diba? Hindi rin ako gagamit ng chocolate, you know? My favorite is chocolate. I will not use chocolate. So, naisip ko, since meron naman pala akong banana flavor dito. So, eto ang gagamitin natin. So, ayan na nga, diba? So, ayun na nga. So, wala tayong chocolate, you know? Since wala tayong chocolate, diba? Para kung meron kayo, ganyan, baka naman, you know? So, ayun na nga. So, kung may chocolate naman kayo, pwede rin naman kayo mag-add ng chocolate. So, ayun, diba? Pero wala tayong chocolate kasi nga, ang gusto lang natin gawin is moist banana cake. Yun. So, hindi na tayo mag-add ng chocolate since ito lang yung pinaka mga simpleng ingredients na meron tayo for today. So, eto na yung gagamitin natin. So, let's go! Mag-mash na tayo ng bananas, you know? So, mag-start na tayo mag-peel ng banana. Ayan. Ilagay natin siya sa isang bowl. So, hindi pa natin ilalagay lahat ng bananas natin. So, i-try muna natin i-mash tong lahat ng mga nailagay ko na. So, this is 6 pieces or 7 pieces na siya ng banana. So, kailangan ko na muna siya i-mash, you know, diba? With, eto, ayan, gagamitin natin ay serving fork. Kailangan natin ng tibay-tibay na klase ng tinidor para ma-mash natin siya kasi wala tayong pandurog. So, ayan na nga. So, wet it. So, ayan, hindi pa yata siya ganun ka-ripe. Diba? Hindi pa siya ganun ka-ripe kung paano natin gusto. So, ayun, diba? Ito yung unang trinay natin idurog ng tinidor, diba? Nagkaroon lang siya ng bakas ng tinidor, pero ito yung second one. Ayan, oh, diba? Nadurog na siya agad talaga. Meaning, ripe enough na siya. So, ayun na nga. Para ito-try pa rin natin isama to kasi ripe pa rin naman siya. So, ayun. Let's mash it all. So, we are now So, ayan na nga, we are now finished with the bananas, di ba? Ayan na nga. So, na-mash na natin yung bananas natin. Ang gagawin na lang natin na ay mag-a-add na tayo agad-agad ng ating sugar. So, ayan na nga, i-add na natin yung sugar natin. Ayan. And then, ihalo na natin yung sugar para matunaw na sana siya agad-agad. Kasi, ang i-add natin dito ay yung egg white natin, gagawin na natin siyang meringue, di ba? Para, magiging chiffon-like yung cake niya. Kasi we will not use cake flour, di ba? Hindi tayo gagamit ng cake flour. So, ang gagamitin natin ay all-purpose flour. So, ayan. Itatry natin i-chiffon. Itatry natin i-chiffon yung banana cake natin. Yung ating moist banana cake. Diba?
So, ayan na nga, diba? As you can see, ayan, kumukuha ko ng dalawang angulo ng ating video sa paggawa, diba? Para mas makita, diba? Ina-explore natin yung pag-video ng different angles, you know? So, I think natutunaw na yung ating sugar na nilagay kasi medyo, if you can see, medyo ano na siya, medyo may pagkaroni na yung texture ng ating mashed banana kasi kanina, yung mashed bananas natin, hindi pa siya ganyan na parang may konting watery. Ayan yung sign, diba? It's a sign na medyo natunaw na nga or natutunaw na talaga yung nilagay natin na sugar. So, ayan na nga, i-mix lang natin yung sugar natin and yung bananas natin para sure na tunaw na yung ating sugar na nilagay. So, ayan na nga. So, wet it. Yung texture niya, oh, diba? Very different na siya doon sa kanina nung kaka-mash natin na hindi pa tayo nag-mix ng sugar. Ayan, kung mapapansin nyo, parang umayos-ayos naman yung pag-iitsura ko ngayon. Diba? Gumamit kasi tayo ng filter now, you know. Nakita ko kasi medyo parang hindi talaga okay. Diba? Parang may something nakakatuwang panoorin. So, ayan, medyo nag-filter naman tayo ng mga eyeliner, ganyan. So, ayan, para sintabi naman sa mga manonood. So, ayan, okay na tong mini-mix natin na our mashed bananas. I think tunaw na yung sugar natin. So, we will now do separating our egg yolks to egg white. Diba? Para makapag-merang na din tayo. So, ayan na nga. This is now okay. Kasi ang gagawin na natin ay magsaseparate na tayo ng egg white sa egg yolk. So, ang nilagawin ko ay ida-direct ko na yung egg yolk dito sa ating mashed bananas with sugar. And then, meron tayong isa pang bowl here. Ayan, diba? As you can see, wala siyang laman, malinis siya. Diba? Dito natin ide-diretso naman yung ating egg white. So, egg white and egg yolk. So, ayun na nga. Let's go! Nahulog yung egg yolk ko. So, ayan na nga, agad-agad fail tayo, diba? Nag-fail tayo agad-agad, nakakainis. So, ayan, ito-try natin na i-separate pa rin yung egg yolk natin sa egg white kasi nakamix na siya. Ayan, kung nakikita. Ayan, paano ba natin gagawin yan? So, eto na nga. So, kumuha nga tayo ng sandok. Sandukin natin yung egg yolk. So, okay lang naman kahit may masama na egg white natin. Basta may matira pa tayo na egg white na nakaseparate sa ating egg yolk. So, sandukin na natin sa egg yolk na matigas ang ulo. Sumama pa din ang kulit. So, ayan na nga, diba? So, let's try it. Ayan. Hindi ko na siya masyadong maipapakita kung paano natin mag-separate or isa-separate talaga natin. I think hindi natin siya masaseparate. Ayaw niya talaga. So, ang gagawin na natin ay i-mix na natin since isa pa lang naman yung ating egg na ilagay na natin lahat. Yan. Diba? Ang tikas ng ulo talaga nitong ating egg yolk. So, ayan. Ilagay lang muna natin siya dyan at mag-concentrate tayo sa paghihiwalay ng ating egg white sa ating egg yolk. You know? So, eto na nga. Nag-add ako ng 1 more egg pala. So, kanina, ang nasa recipe lang natin kasi is 4 eggs. So, now, I added 1 more egg. So, 5 na yung gagamitin natin. So, ayan na nga.
dapat ma-separate natin yung ating egg white sa ating egg yolk. Ayan, nakaisa na tayo. Diba? Punasan muna natin ng tissue yung kamay natin kasi hindi talaga tayo okay yan sa yung sobrang malakit yung. So, ayan na nga. Diba? Yan, malinis naman po ang aking hands, you know. So, ayan na nga yung second egg natin. Ayan. Hindi ko alam kung tayo ba yung nanibago sa ganitong klase ng process. O yung eggs natin nanibago sa ganitong process ng pag-separate ng egg white and egg yolk. Diba? Kasi nga matagal-tagal tayong hindi nag-bake, you know. So, ayan na nga yung ating third egg. Ayan. Nakita ko na agad na mali tayo ng pagkakakrok. Ayan. Ay, last na egg. Ayan na nga, na-separate na natin yung ating 4 egg whites sa ating egg yolks. And now, i-mix na natin si egg. I-mix na natin yung ating, punasan ulit natin yung ating mga kamay na malagkit. Ayan. Diba? So, ayan. I-mix na muna natin yung ating egg yolk sa ating mashed bananas. Ayan, kung nakikita siya. Ayan, i-mix natin ng ganito. So, ayan na nga, diba? Na-mix na naman na natin siya well, diba? Ayan. Set aside na muna natin tong ating bananas. Ayan. Set aside natin yung ating bananas. At dito naman tayo sa ating meringue. And we will now use our hand whisker. You know, whisk, ganyan. So, doon sa napanood ko na video, kapag mag-meringue ka daw, magsa-start ka pa lang, dapat hindi mo masyadong ipapakabilis yung pag-whisk sa egg white mo. Para daw hindi sila nabibigla. Diba? Like, ganon. So, ayan na nga, diba? So, mag-whisk na tayo dito ng bonggang-bongga hanggang tayo ay maging Johnny Bravo na naman, you know. Nakakagawa na tayo ng bubbles. Ayan. Kung nakikita sa camera, may bubbles na tayo agad, diba? So, ayan. Continuous lang natin yung pagbibit sa ating egg white using our hand mixer. Whisko. Hand whisko. Ayan. So, medyo bibilisan na natin ng konti. Diba? So, wet it. So, ayan na nga. Kung nakikita ninyo yung ating egg white. Ayan. Diba? Medyo nasa, ayan, stiff peak na tayo. So, mag-a-add na tayo ng ating sugar. Ayan. Add natin yung sugar natin pa konti-konti. Ayan. At continue natin ang ating pagbibit para ma-mix natin yung sugar natin ng maayos sa ating egg white. Para sa ating meringue, you know. And i-add pa natin yung ating sugar pa. Ayan, hinati natin yung sugar natin ng 3. Ayan. 3 times natin i-add yung ating sugar ng pakonte-konte. Just to make sure na hindi masasira ng bongga yung ating meringue habang ina-add natin sila. Ayan. So, ayan. I think okay na yung ating meringue. Now, set aside muna natin yung meringue natin for a while, you know. And kuhanin natin ulit yung ating mashed bananas. So, ayan na nga. So, sa ating mashed bananas, yan, i-add na natin yung 1 cup ng ating oil. Ayan.
Yan, i-mix na rin natin. I hope makikita siya sa camera ng maayos. Para hindi din kayo mahirapan maghalo ng ating oil, ayan, di ba? Tapos ganito lang din yung size ng pinaglalagyan niyo ng yung ating bowl, di ba? Kung ganito lang din yung size ng bowl ninyo, pwede nyo naman unti-untiin din yung pag-add ng oil hanggang sa ma-mix natin incorporately yung ating oil sa ating mashed banana. So, ayan na nga. Di ba? Mix lang natin ng bongga. Ayan. Pwede din natin i-mix ang paganiti. Diba? I-mix na natin ang paganiti. Ayan. Kasi masyadong matagal. Diba? Pwede tayong gumamit din ng hand whisker dito. Para mas mabilis na yung pag-mix natin. We'll now add our water. Ayan. Diba? Mag-add lang tayo ng konti-konti din. Ayan. Add na natin yung half ng ating water. So, ayan na nga, I think mag-overflow na yung ating, yung ating ingredients here na pinagsama-sama. So, kumuha ko ng another na lagayan. Ayan. Diba? Hahatiin ko lang siya. Ayan. Magsasalin lang tayo ng yan, ng konting amount here. Kasi I think, hindi pa tayo tapos mag-add ng ating ayan. Hindi pa tayo tapos nag-add ng ating ingredients, nag-overflow na siya. So, wala akong mas malaking lagayan. Masyado na kasing malaki yung lagayan ko after nitong size na to. So, I decided na, hatiin ko na lang siya. So, ayan. Ayan din kasi ang gagawin ko mamaya kapag i-mix ko na siya sa ating meringue. So, ayan na nga, nahati ko na siya sa dalawa. Ayan. So, i-add pa natin yung 1 more cup ng ating water. Kasi we needed 2 cups of water. So, ayan, i-add pa natin yung ating water. Ayan. Diba? Add natin yung water natin. And then, now we will add our powdered ingredients. So, yan na natin ang ating all-purpose flour. Ayan. Yan. So, ayan na sa and then, i-add na natin yung ating baking soda. Ayan. So, wala na nga, pagsama sa isang lagayan para ma-mix pa natin ng, you know, mas maayos. Ibalik here. Kung ibalik natin here, lahat. And then, i-try natin i-mix na maayos. I hope hindi siya magtapon-tapon. So, kasi sabi naman sa mga nanonood, ayan, di ba? Di ba? Try natin siyang i-mix na. I hope hindi siya matapon. Yan, let's mix it gently. Kasi, yan, mag-overflow siya. Ayan. So, ayan na nga. Ibalik na natin siya. Baka kasi, ay, na nga siya ng bongga. Ayan. So, maghati na tayo. Ayan, hati natin ulit. Ayun na nga yung baking soda natin. Parang siyang naging, what do you call that? Yung nilalagay sa bread. Yun. So, ayun na nga nangyari, di ba? Sa ating baking soda. Ayan. Pinaalsan niya ng bonggang-bongga yung ating butter. Ayan. Yung ating banana mixture. Ayan. So, mag-a-add na tayo before I forget. Ayan. Yung hindi pa natin tinatry ever since na maglagay ng taga. Ayan. Maglalagay tayo ng banana flavorings. Gusto ko lang siya i-try. Ayan. Mabango naman siya. Ayan. So, mag-a-add tayo ng at least 1/4 teaspoon each. Ayan. Ayan. 1/4 teaspoon each. Dumami.
So, ayan na nga. So, i-mix lang natin ulit. Since na-mix na natin siya, itong kabila naman. So, i-add na natin now yung ating meringue sa ating banana butter or banana mixture. So, ito na yung meringue natin. Ayan. So, hatiin na lang natin yung ating meringue sa ating, ayan, hatiin natin si meringue each butter. So, add muna tayo nito. And then, na natin yung ating pork. Yan. So, add natin siya. Ayan. Fold lang natin siya yung ating meringue sa ating banana mixture para hindi siya masira ng bonggang-bongga. So, mag-add tayo ng ating meringue dito. Try kung ilipat ng lagayan ko doon sa pinaglagyan natin ng meringue kanina. Ginagawaan natin ng meringue kanina. So, hindi ko muna siya haluin. Para hindi mabigla yung meringue na nilagay ko kasi yung hinati ko na meringue is doon na agad yung kalahati. So, eto, as you can notice, no, kung napansin nyo, hindi ko agad nilagay yung half ng meringue. Diba? Unlike here. So, ganun yung gagawin ko. Idilipat ko muna siya ulit ng lagayan. Before ko onti-onti din i-fold to mix or blend our meringue. Para hindi natin siya ipapaka-blend kasi nga baka masira siya ng bongga. So, ayan, okay na yung ating first batch. So, sasalang na natin siya. Yes, lulutuin na natin siya sa ating frying pan habang gagawin natin sa ating second batch, which is, hindi pa natin namimix yung meringue niya. So, what is that? So, eto pala yung ating, ang itsura ng ating butter na meron ng mix ng ating meringue. Ayan, di ba? So, okay na yung ganito. Hindi na natin siya ipapaka-mix pa para hindi masira ng bongga yung meringue natin. Ayan. So, ayun yung hindi pa natin nami-mix na butter and meringue. So, ililipat pa natin siya ng lagayan para ma-mix natin paunti-unti yung meringue niya. So, ayan. With that, so, here's our frying pan na nga with parchment paper and a little bit of oil. Ayan, di ba? Naglagay lang tayo ng konting oil tapos imunas natin sa kanya. Ayan. So, ilalagay na natin yung ating butter. Ayan, nilagay ko na siya lahat. Hindi ko na shape yung ating parchment paper. So, later, I will try to shape it like circle na lang para walang naka-excess sa ating frying pan. So, wait a bit. So, naisalang na natin siya at naka-low heat lang po yung ating kalan. So, ayan na nga. Separate ulit natin yung meringue na nilagay natin dun sa ating second batch. Now, gagawin na natin, ita-transfer na lang ulit natin siya. Ita-transfer ulit natin siya sa ating pinaglagyan kanina ng meringue natin. Ayan. Para hindi siya mag-overflow and hindi tayo mahirapan haluin siya kasi wala talaga tayong mas malaki na bowl dito. So, ayan na nga. Diba? Transfer lang tayo, ganyan, diba? Hati-hati lang, ganyan. Para naman magkasya at saka maging maayos yung gagawin natin, ayan. So, passive, sabi naman sa mga manonood, ayan. So, kung meron naman kayong lagayan na mas malaki na, diba? Pwede nyo naman siyang gawin na isahan lang. Kaya lang, ang gagawin pa rin natin is, pag iluluto na natin siya, hindi naman natin siya iluluto ng isahan lang din. And unless, meron tayong ang malaking frying pan or baking pan, diba? Para hindi siya ganun ka maging sobrang kapal and matagal lutuin. So, ayan na nga, na-transfer ko na siya. At yung meringue natin kanina, transfer ko ulit siya since nasa top lang siya kanina nung ating butter, di ba? Habang hindi pa natin ginagawa, hindi pa natin mamimix. So, kinuha ko siya ulit using my spatula. I-add na natin siya ng pakonti-konti ngayon. Ayan. So, ipo-fold lang ulit natin yung pag-mix na kailangan natin gawin sa ating butter with our meringue or meringue.
Yan po yung mixture ng white egg na ginawa natin foamy or pinap-flop natin into stiff thick, di ba? Tapos, minix natin yung sugar. So, ayan. And then, add pa natin yung ating merong. Ayan, na-add na natin yung na-add na natin yung ating merong. Ipa-fold-fold lang ulit natin yung pag-mix sa kanya. Ayan. So, na-mix na natin siya. So, ayun na nga, we need to wait for 45 to 50 minutes doon sa ating niluluto na first batch. Kung maluluto na siya agad. So, kapag feeling natin na pahina yung apoy natin, siguro much better na hintayin pa natin ng few more minutes para maluto siya ng maayos. Huwag na natin lalakasin yung ating apoy kasi syempre gumamit tayo ng rang or meringue, di ba? So, baka masunog agad yung ating cake. So, ayun na nga. So, wet it. So, low heat lang tayo. Ayan, di ba? So, check natin. Ayan na po. After 10 minutes. So, balik tayo niya. So, ayan na, pasin tayo naman sa ating itsura, di ba? So, ayun na nga, naka 25 minutes na tayo. So, wala pa tayong filter niyan na naman. So, ayan na nga. So, naka 25 minutes na tayo. So, let's check our banana cake, you know. Oh my goodness. So, apaw na siya. Oh, so, ayan na nga siya after 25 minutes. Ayan, almost 30 minutes na po. So, balikan ulit natin siya mamaya. So, ayan na nga, diba? Malapit na mag 45 to 50 minutes. So, we are so excited, you know. So, we are so excited na maluto na yung ating banana cake, you know. It smells good. So, ayan na nga, or maluto na rin natin, or ma-bake na rin natin sa ating frying pan. Tama ba? Bake frying pan. Diba? So, basta yun. Basta isalang na rin natin yung ating second batch ng ating banana cakes. So, wet pa tayo, you know. Nakapaghugas na tayo ng mga ginamit natin kanina. So, you know. And, ayun pala, before I forget, I just wanna say thank you to Choco and Whitey and to Ate Yunes for sending those video clips that I am using in my videos. And happy Valentine's to Skin Wanderer, my life wonders and human beings out there. Oh my goodness! Happy Valentine's Day, you know. So, ayun na nga, diba? So, ayan, pwede rin natin gamitin yung ating banana cake para, you know, pambigay sa mga, you know, special, ganyan, special someone, mother dear, diba? Food rockels, ganyan, diba? So, sa mga, you know, jowa, ganyan. So, wala tayo niyan. So, so, ayun na nga, diba? So, Beken naman, hello. So, ayun na nga. So, pwede natin ibigay yung ating banana cake. Shapean lang natin yun ng heart, you know. So, hindi natin yung gagawin today. So, hindi na natin siya shapean. Huwag na natin shapean, di ba? Huwag na tayong marty-arte. So, hindi naman natin papaabutin yan ng Feb 14. So, ayan na nga, di ba? So, shinare ko lang na yung banana cake natin, masarap naman kasi siya enough. So, pwede mo siyang lagyan ng frosting, ganyan. Pwede mo siyang lagyan ng chocolate frosting on top or mismo yung buong siya, pwede mo lagyan ng chocolate frosting or vanilla frosting, ganyan. So, pwedeng ganon. Tapos, shapean mo na lang siya ng heart. Tapos, diba? Tada, diba? O kaya, pwede mong hatiin siya ng dalawa. So, lagyan mo ng filling na chocolate, ganyan. Lagyan mo ng chocolate yung pinakapalaman niya. Tapos, gawin mo siyang parang cake talaga. Kasi, since this is moist banana cake naman, kasi, diba? And, we use meringue nga, diba? Meringue, diba? That's for shape one cake, actually. Yung ating meringue. So, that's for cake naman talaga. So, pwede mo na siyang gawin na mismong cake talaga na may frosting and all. So, lagyan mo dedication on top, diba? Happy Valentine's, ganyan, whatsoever. So, ayun na nga. So, good for Valentine's Day din siya. So, ayun. So, hindi natin siya gagawin today yung pag-shape ng heart kasi nga, hindi na naman natin siya papaabutin pa ng Valentine's Day. So, okay na siya ng ganyan, diba? Wala rin naman tayong pagbibigyan. So, ayan, diba? So, ibibigay natin siya kay Mudra later ng bilog siya, ganon. So, i-greet na lang natin si Mudra ng advance Happy Valentine's, you know. So, ayun na nga. So, diba, habang hinihintay natin yung ating first batch ng banana cake, chika-chika muna tayo, ganon. Since kapag-hugas na nga tayo ng mga pinagamitan natin kanina na mga ganite, eto, naiwan pa siya kasi gagamitin ko pa siya mamaya, diba? Pag-bigay ko ulit nung second batch natin ng butter doon sa ating paglulutuan. So, ayun na nga.
So, wetted lang tayo. So, before I forget ulit, I just wanna say thank you to all of my subscribers and to all of those who haven't subscribed yet. What are you still zooming there? Subscribe now and don't forget to comment down below, you know. I am actually waiting for your comments and suggestions. So, ayun na nga, diba? So, nakalimutan ko nang yung chinichika ko. So, ayun na nga. So, let's just wait for 5 minutes na lang siguro because it's, diba? Natapos tayong or nag-start tayong isa lang ng ating first batch ng 1:25. Diba? PM, yes. 1:25 PM. So, nag-start tayo ng morning ganyan. Tapos, ayan. So, hapon na po. Yes po. So, 1:45 PM tayo. Natapos nag-start magsalang ng ating first batch. Ngayon ay 2 PM na. Para maging 45 minutes siya. So, we are waiting for 2:10. Diba? 2:10 PM. So, ayan. It's 2:01 PM naman na. Kailangan na lang natin maghintay ng 9 minutes. You know, 9 minutes. Yan. Diba? 9 minutes. You know. Ayan. So, waiting tayo. Since paluto naman na siya, you know. So, wetted na lang. So, ayan na nga, i-check na natin since it's 4:09 PM na. Ay, 4:09 PM. Since it's 2:09 PM na, ayan, diba? 1 minute na lang, diba? 1 minute na lang, makaka 45 minutes na tayo dun sa niluluto natin. So, ita-try na natin siyang i-check ulit kung ano nang nangyari. Kung luto na ba siya or we need to wait for another 5 minutes. Ayan. So, hintayin natin siya kung kailangan pa natin siyang lutuin for another, since another 5 minutes since it's 2:10 PM na. So, naka 45 minutes na tayo. So, let's check. Ayan na siya. Diba? So, I think another 5 minutes pa siguro para mukhang luto na yung ibang part niya. So, ayan. So, let's wait. Wait a bit. Tada! So, eto na yung ating banana cake, diba? So, ilipat na natin siya ng lagayan. Ayan. 1, 2, 3! So, nailipat ko na siya ng lagayan. So, eto na yung banana cake natin. So, eto na yung banana cake natin, diba? Let it cool down, diba? So, ayan na nga. So, isasalang na natin yung second batch natin. So, ayan. I am so excited, you know. So, set aside muna natin ito eh. Saan ka muna? So, ito na nga ulit yung frying pan natin kanina. Naglagay tayo ulit ng konting, nag-drop ulit tayo ng cooking oil sa kanya. Now, we will use again the parchment paper. So, hindi ko na siya ikakat ng circle ng bonggang-bongga, yung parchment paper natin. Ayan. So, ang gagawin ko lang ay katulad ng ginawa ko kanina. Ayan. So, ilalagay na natin yung ating second batch ng banana cake. Tapos, pwede na natin siyang isalang, you know. So, ita-try na natin siya. I can't wait, you know. So, ayan na nga. Diba? Ito mo naman yan, diba? Yan, ilagay na natin siya dito. Kasi ita-try ko na siya. Ita-try ko na siya. Agad-agad. Yan na siya. So, ayan na yung banana cake. Kung nakikita ba siya, ayan. So, ita-try na natin siya. Super soft and super moist niya nga. Diba? Ayan, nakikita naman siguro. Diba? I hope nakikita siya sa video kung gaano siya ka-moist. Yes. Super moist siya and lasang-lasa mo pa rin talaga yung banana niya. Though, meron tayong ginamit na flavorings, diba? Naglagay tayo ng ng banana flavor, pero maralasahan mo sa kanya yung
taste ng banana na ginamit natin. You know, alam natin, there's a huge difference pa rin yung taste ng real banana doon sa pang-flavor na banana because yung banana na ginamit natin, I don't think that's the usual banana na ginagamit for baking a banana cake or banana bread. So, ayun na nga, diba? So, hindi tayo nagkamali. For me, mas gusto ko kasi yung taste ng banana na yun. Lalo na pag super ripe na siya or mas ripe siya sa ginamit natin kanina. Katulad ng mga ginamit natin sa first video natin ng paggawa ng moist banana cake natin. So, ayan na nga, diba? So, ayan, diba? Super soft siya. Hindi tayo nagkamali. So, ayun, nakasalang pa yung second batch natin ng banana cake. Pero I think, mas konti kasi yung amount nun kesa dito. So, I think, mas mabilis yung magluluto. So, wetatet lang tayo and let's enjoy our banana cake, you know. So, wetatet. Etong part ng yung pinaka-crust ng banana cake natin, medyo nasunog siya actually, oh. Ayan. Kasi, mali pala, medyo napalakas pala yung apoy ko nung pagsalang ko sa kanya. I thought enough yung hina niya. Pero medyo malakas pala. So, ayun na nga. So, medyo nasunog siya, pero masarap pa din. Diba? So, ayun na nga. So, yung second batch natin ng banana cake natin, hininaan na natin ng mas mahina yung ating kalan. Ayan. So, medyo, ayan, sunog siya. Ayan, diba? Pero, mahal pa rin. Ayan na nga, after 40 minutes. So, I think, luto na siya. Let's not wait for more 5 minutes pa siguro to make sure. Ayan. Pero, ayan. Mukhang luto naman na siya. So, I hope hindi ko nasunog yung pinaka-crust niya or pinaka-yung bottom niya. Kasi yung una kong salang nasunog ng konti yung pinaka-bottom niya. So, ayun naman. Diba? So, wetatet tayo. So, eto na nga ang ating second batch. So, ayan na nga ang ating second batch ng ating banana cake. Diba? See how moist it is. Diba? Ito yung niluto natin kanina. Yung nauna natin niluto. So, ayan. Skin Wonder, My Life Wonders, and human beings out there, thanks for watching. See you on the next Wondering. Babush, 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 bush, bush. Happy Valentine's Day!